Nakakasakal na ba ako sa hubby ko? I'm 27, female. Kasal na kami ni husband. Dati pinapayagan ko siya makipag-inuman sa mga katrabaho niya. Pero minsan lang, kasi ako wala akong bisyo. Nung nalaman ko ang iba't ibang ugali ng mga katrabaho niya, kagaya ng paglalasing, yayayain pa kung saan-saan na inuman, tapos pang bababae. Magbabayad ng babae para lang may mga kasama sa inuman. Parang nawalan ako ng tiwala. Hindi naman ako ganun sa kanya dati. Medyo may kalayuan lang ang bahay namin sa work niya kaya naglalakad siya pa uwi. Yung dinadaanan niya ay squatters area, eskinita ang daanan, tapos marami rin nag-iinom. Hindi naman siya kilala kaya syempre bilang asawa pinapayagan ko siya siguro hanggang 8 p.m. Pero yung abutin ka ng 11 ng gabi ibang usapan na yon. Sobrang nakakapag-alala, tapos naka-off pa ang cellphone. Parang hindi ako mapalagay kapag sila yung kasama ng asawa ko. Tapos kapag umuuwi yung asawa ko lasing na lasing. Inaaway niya ako ng walang dahilan. Nagkakasakitan kami ng pisikal, tapos sinisira niya ang mga dingding kapag nagagalit siya. Nangungupahan lang kami kaya kapag nasisira gumagastos siya ng kung magkano amount ng plywood. Nung last 2.5, binayaran namin sa pagpapagawa. Housewife lang po ako kasi pinatigil niya ako sa work. Kasi kaya naman daw niya. Sinusunod ko lahat ng gusto niya. Ni minsan hindi ako nakakapagdesisyon sa sarili ko kaya lahat pinapaalam ko sa kanya. Kapag may hindi siya sang-ayon, okay lang sa akin basta wag lang namin pag-awayan. Alam niyo yun, nakakapagod. Lahat pinagsisilosan kahit kapatid ko pang lalaki. Nag-profile pic ang kapatid ko ng picture namin, nagalit siya. Inaway ako ng asawa ko. Lahat ng nakapaligid pinagsisilusan niya kaya nasa loob lang ako ng bahay. Hindi naman kasi ako yung babae na mahilig sa barkada. Focused ako sa mag-ama ko pero parang may kulang. Alam niyo yon? Kahit anong gawin ko, parang ako lagi ang mali. Samantalang hindi naman ako mahilig makipag-away sa asawa, lalo na pag maliit na dahilan lang. May outing sila, kasama ang mga asawa ng kawork nila. Dumating yung sinasabi nila na kaibigan daw ng asawa ko. Kuya ang tawag sa kanya. Biglang yumakap sa asawa ko. Bigla ako na-shock. Ni hindi man lang kamag-anak ng asawa ko yon. Normal lang naman siguro na magselos ako. Sobrang sakit sa akin nun. Lahat ng asawa ng mga katrabaho niya napatingin sa kanila. Samantalang ako ang lapit ko lang sa kanila. Hindi ko maipaliwanag yung sakit nung time na yon na parang sasabog yung dibdib ko. Ang ginawa ko, tinawag ko siya. Kinausap ko siya ng malayo sa mga kasamahan niya. Tapos tinanong ko, syempre sinabi ko na rin na may asawang tao ka na. Kahit pa sabihin mo na kaibigan mo pero dapat hindi ganun na sa harapan ko pa. Imbes na mag-sorry, nagsisigaw siya at nagalit pa sabay sipa sa akin. Wala akong ginawa kundi ang umiyak na lang habang hinahaplos ko yung dibdib ko. Kaya nawalan ako ng tiwala. Naisip ko tuloy nasasakal ko na siya. Yung pag-iinom niya, parang tuwing nalalaman ko na nag-iinom siya, parang natatakot na ako kasi baka mag-away na naman. Sa akin po kasi ang lalaki o babae, kahit anong gawin mo, kung magloloko yan, magloloko at magloloko. Kaya mas maganda pang manahimik. Ang mahalaga wala akong ginawang masama sa kanya at wala akong hinangad na hindi maging maayos pamilya namin. Hindi ko inaasa sa kanya ang mga gawaing bahay. Depende na lang kapag may sakit ako. Basta kaya ko, ako ang gumagawa. Hindi rin ako gastos dito, gastos doon. Kanin at minsan, nag-uulam pa ako ng toyo, mantika, asin lalo na pag nasa trabaho siya. Basta ang importante, meron siyang baon sa trabaho. Always ko inuuna ang kailangan ng mag-ama ko kaysa sa sarili ko. Makita ko lang sila na masaya at napapanindigan ko ang pagiging asawa. Okay na ako dun. Napakasimple lang ng gusto ko. Ang mahalin ako at maramdaman ko na mahalaga at kamahal-mahal ako. Mas matanda sa akin ang husband ko, pero mas matured ako mag-isip kaysa sa kanya. Wala na po ako both parents kaya sa inyo ako humingi advice. Sa mga kapatid ko naman po, ayoko ipaalam. Thank you po.